Isang nakakabaliw na kwento. Naniwala ba kayo? Isang lugar na tila 100 taon ang agwat sa kaunlaran mula sa Switzerland, ito ba talaga ang parehong mundo? Iyan ang unang pahayag ni Hans Bergmann, 85, ang hari ng Swiss Precision Machinery Industry nang bumaba siya sa Ninoy Aquino International Airport ng Maynila. 8 miyembro ng pamilya Bergmann, ang mga bilyonaryong naghahari sa industriya ng relo sa mundo, ang sapilitang lumapag sa Maynila sakay ng kanilang pribadong jet dahil sa aberya sa hydraulic system habang patungo sa isang mahalagang pagpupulong sa Shanghai, China. Ang sunod-sunod na mga pangyayari na kanilang nasaksihan ay labis na nakapagtataka. Alam nyo ba, ang pamilyang ito, na sanay sa pinakamataas na kalidad ng serbisyo sa Switzerland, ay napaiyak sa loob lamang ng 10 minuto matapos tumapak sa lupain ng Pilipinas. Mula sa kagilagilalas na profesionalismo ng NAIA, ang himala ng sistema ng kalusugan na nasaksihan dahil sa biglaang pagkakasakit ng apo, hanggang sa kahanga-hangang malasakit ng ordinaryong Pilipino, ano ang matututunan natin bilang mga mananamba ng kalidad? Hindi lang ito simpleng stopover. Ito ay 5 araw na nagpabago sa pundasyon ng mga pinaniniwalaan ng pamilya. Ano kaya ang kanilang naranasan sa Pilipinas? Bakit nabihag ng bansang ito ang puso ng isang pamilyang may pamantayan ng kalidad na itinuturing na pinakamahigpit sa mundo, ang pamantayang Swiss? Ngayon, pakinggan ninyo ang aking testigo bilang tagapamahala at interpreter na nakasama nila sa bawat sandali. Ako, si Ato Reyes. Magandang araw. Ako si Ato Reyes, at sa loob ng 20 taon, nagsilbi akong ekspertong tagapamahala para sa pinakamayayamang tao sa mundo. Nakabase ako sa Geneva at Zurich, Switzerland, at nagbibigay serbisyo sa mga business owner na ang kumpanya ay kumikita ng mahigit 1 trilyong yen taon-taon. Ngunit ang nangyari noong Nobyembre ng nakaraang taon ay nananatiling pinakamalaking shock sa buo kong 20 taong karera. Nakatanggap ako ng emergency call mula sa NAIA, ang pamilya ng tagapagtatag ng Bergmann Technology, isang pandaigdigang precision machine manufacturer, ay sapilitang lulubog dahil sa hydraulic system failure ng kanilang private jet. Ang pamilyang Bergmann ang nagmamay-ari sa kumpanyang gumagawa ng mga movement component na puso ng industriya ng relo ng Switzerland. Mahigit 95% ng mga luxury watch brands sa mundo, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, ay gumagamit ng kanilang mga piyesa. Sila ang simbolo ng Swiss industry. Ang orihinal nilang plano ay magtungo sa Shanghai mula Geneva para dumalo sa isang napakahalagang business meeting kasama ang gobyerno ng China. Ito ay kritikal para sa pamilya dahil tatalakayin nila ang pagtatayo ng bagong pabrika sa China. Ngunit habang lumilipad sa kalawakan ng Russia, biglang nagkaproblema ang pangunahing hydraulic system. Nagdesisyon ang piloto na mag-emergency landing sa pinakamalapit at pinakakumpletong paliparan, ang NAIA sa Maynila. Ang mga dumating ay ang tagapagtatag na si Hans Bergmann, 85, kasama ang 8 katao mula sa 3 henerasyon. Nandyan si Erich, 62, ang kasalukuyang CEO, at ang asawa niyang si Margarete, 60, ang panganay na babae, si Katharina, 58, at ang asawa niyang si Werner, 60, kasama rin ang mga apo, si Isabella, 25, si Maximilian, 23, si Olivia, 21, at si Sebastian, 19. Nagmadali akong pumunta sa VIP lounge ng NAIA. Habang naghihintay sa arrival gate, inamin kong kinakabahan ako. Ang mga Swiss ay kilala sa pagiging pinakamahigpit sa pamantayan ng kalidad sa buong mundo, at hindi ko mahulaan kung paano sila tutugon sa pagkakaantala ng isang kritikal na pulong. Ngunit nang bumukas ang pinto at lumabas si Hans Bergmann, nabali ang lahat ng hinala ko. Sa kabila ng kanyang edad, matibay siyang naglakad at nagsimulang magsalita sa akin ng may pagkamangha. Ato, ang pagtugon ng airport na ito sa emergency landing ay nakakamangha. Walang-wala ito sa mga airport sa Zurich o Geneva. Sa katunayan, baka mas angat pa. Ang katumpakan ng control system ay kasing level na ng operasyon sa aming pabrika. Nagulat ako. Hindi ko inasahan na isang Bergmann ay magbibigay ng ganito katapat na papuri sa kabila ng isang emergency. Sumunod si Erich, ang CEO, na nagpaliwanag ng may paghanga.
Bagamat hindi inaasahan ang emergency landing ng private jet, ang paggabay mula sa control tower ay perpekto. Ang paglipat ng frequency ay tumpak parang ang aming quality control system ang nagdisenyo. Mabilis ding naibaba ang ground support pagkalapag, walang nasayang na oras. Si Isabela, 25, ay humanga sa digital system. Wow, ang galing ng digital technology ng airport na ito. Ang impormasyon ng flight ay real-time na nag-a-update at ang pagtugon sa baggage handling ay walang kamali-mali. Baka mas moderno pa kaysa sa Zurich Airport. Si Maximilian, 23, na nag-aaral ng engineering, ay interesado sa airport infrastructure. Ang system design para magpatakbo ng ganito kalaking airport ng 24 oras ay kahanga-hanga. Perpekto ang balanse ng efficiency at security. Habang papunta sa immigration, naganap ang unang malaking sorpresa. Sa kabila ng hindi inaasahang emergency landing, walang palatandaan ng pagmamadali o gulat sa mga airport staff. Sa halip, agad na binuksan ang isang VIP lane para sa immigration at may itinalagang staff na marunong magsalita ng German. Sa 20 taon kong paglalakbay sa mga airport, hindi pa ako nakakita ng ganito kabilis at organisadong tugon. Ang immigration officer ay nagtanong sa matatas na Ingles at nang maunawaan na ang biyahe ay dahil sa emergency, pinasimple ang proseso. Ang prosesong karaniwang tumatagal ng 30 minuto ay natapos sa loob lamang ng 10 minuto. Ang pinaka-nakaimpluwensya ay nang may isang staff na nag-alok ng wheelchair kay Hans. Ito ay pagpapakita ng malasakit para hindi siya mapagod sa matagal na pagtayo dahil sa kanyang edad. Bagamat walang problema si Hans sa paglalakad, labis siyang naantig sa simpleng gawaing ito ng Filipino staff. Naglakbay ako sa buong mundo sa loob ng 65 taon, pero ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganitong level ng pag-aalaga, sabi ni Hans. May dapat matutunan ang mga Swiss sa puso ng mga Pilipino. Laupo, nagpatuloy ang pagkamangha sa baggage claim. Sa kabila ng 8 katao at maraming bagahe, lahat ay lumabas sa conveyor belt sa loob ng 11 minuto. Higit pa rito, walang kahit isang bagahe na nasira o nawala. Binigyan ng priority ng airport staff ang bagahe mula sa emergency flight. Maingat din ang mga Swiss sa paghawak ng bagahe, ngunit ang bilis ng pagtugon sa isang emergency ay hindi pa namin nasaksihan. May bago ring sorpresa sa pagsakay sa transportasyon patungong Maynila. Nang makita ng airport staff ang matanda at ang maraming bagahe, natural silang gumabay sa pinakamalapit na ruta papuntang transfer area. Tumulong pa sila sa pagbuhat ng mabibigat na bagahe. Ang service na inalok ng 2P bus o airport taxi ay on-time din at tumpak. Tiningnan ni Maximilian ang orasan niya at talagang umalis ang vehicle sa schedule nito. Ang katumpakan na ito ay nagpahanga sa pamilyang Swiss. Ipinagmamalaki namin sa Switzerland ang aming oras dahil kami ang bansa ng relo, ngunit ang sistema ng transportasyon dito ay mas angat pa, sabi ni Erich, humahanga. Humanga rin sila sa kalinisan at quietness ng loob ng sasakyan. Komportable ang mga upuan kaya nakakaupo ng maayos si Hans, 85. Malinis ang mga bintana kaya malinaw na nasisiyahan sila sa tanawin. Habang papalapit sa Metro Manila, lahat sila ay napako sa tanawin ng mga gusali. Ang laki at dami ng mga high-rise building ay walang katulad kumpara sa Zurich o Geneva, ngunit ang pinaka-nakaimpluwensya ay, sa kabila ng pagiging napakalaking syudad, mayroong sistematikong paglalagay ng mga green space at parke. Mahirap makita ang ganitong level ng urban planning sa Europa, sabi ni Olivia, na nag-aaral ng arkitektura. Ang functionality at aesthetics ay nagkakatugma ng maganda. I don't tuwan. Pagdating sa drop-off point sa Makati, habang naghihintay ng taxi papuntang hotel, nagkaroon ng kaunting problema. Si Olivia, 21, ay nahilo at inatake ng pagkahilo dahil sa matagal na biyahe at tensyon. Nagmadali akong humingi ng tulong sa isang security staff ng kalapit na mall. Nakakagulat, agad siyang nagpabigay alam sa kalapit na first aid station at nagdala pa ng sarili niyang basic first aid kit. Ang aid station ay malinis at kumpleto at nakahiga si Olivia para magpahinga. Bagamat hindi sila doktor, may kaalaman sila sa basic emergency response, tiningnan ang presyon ng dugo at nagbigay ng payo sa hydration. Sa kabutihang palad, walang malubhang nangyari.
at nakabawi siya pagkatapos ng 30 minutong pahinga. Ngunit ang insidenteng ito ay nagpabuti pa sa impresyon ng pamilya tungkol sa Pilipinas. Mahirap makakuha ng ganitong level ng emergency response kahit sa Switzerland, sabi ni Werner, humahanga. Dumating kami sa The Peninsula, Manila bandang 7 p.m. Ang pamilya ay guminhawa sa bigat ng gusali at sa mainit na pagtanggap sa lobby. Ang proseso ng check-in ay nakaimpluwensya rin. Sa kabila ng biglaang pagbabago sa booking, hindi nag-alala ang hotel staff. Sa halip, inunawa nila ang emergency at nagbigay ng maximum support. Nag-alok pa ang concierge na tumulong sa koordinasyon ng pagkakaantala ng pulong sa Shanghai. Inayos nila ang international call, ang ischedule ayon sa time difference, at nagbigay ng interpreting service, parang isang personal na secretary. Si Hans, 85, ay binigyan ng espesyal na pag-aalaga. Dahil sa kaunting problema sa tuhod, binigyan siya ng kwarto na may walk-in shower sa halip na bathtub at may adjustable na taas ng kama. Labis siyang naantig sa simpleng malasakit na ito. Nagdesisyon kaming kumain sa in-house restaurant. Ang chef mismo ang nagpunta sa aming mesa at nag-alok ng personalized menu na isinasaalang-alang ang kagustuhan ng matatanda at ng mga bata. Nang malaman nila ang pagkakasakit ni Olivia, nagluto sila ng espesyal na pagkain na madaling tunawin. Ang ganitong personalized service ay bihira kahit sa 5-star hotel sa Switzerland. Habang kumakain, nagkuwentuhan ang pamilya tungkol sa kanilang karanasan. Nagkaisa sila na bagamat isang hindi inaasahang emergency landing, naging pagkakataon itong matuklasan ang kahangahangang Pilipinas. Kinabukasan, nagsimula ang seryosong tour sa Maynila. Nagmungkahi ako na gumamit ng MRT, LRT, bagamat hindi sanay sa public transportation ang pamilyang Swiss. Mahalaga itong hakbang para maunawaan ang tunay na Pilipinas. Pagpasok namin sa istasyon ng MRT, LRT, nagbago ang mga mukha ng pamilya. Una, humanga sila sa dami ng signage. Ang 4 na wika ay karaniwan at ang route map ay kulay code at madaling intindihin. Marami ring elevator at escalator, kaya hindi nahirapan si Hans, 85. Ang mas nakakagulat ay ang pagiging maayos ng mga tao kahit sa rush hour sa platform. Nakapila sila ng maayos ayon sa mga marka sa sahig at naghintay sila na makalabas muna ang mga pasahero bago sumakay. Sinasabing maganda ang public manners sa Switzerland, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganitong natural at kontroladong kilos. Ang maayos na pagkilos na ito ay hindi dahil sa batas o regulasyon, kundi dahil sa kultura, sabi ni CEO Erich, humahanga. May dapat matutunan ang aming kumpanya. Humanga rin sila sa kalinisan ng loob ng tren. Sa kabila ng pagiging punong-puno ng tao sa morning rush, walang kalat sa sahig. Malinis ang mga upuan, walang graffiti o pinsala. Ang pinaka-naka-impluwensya ay ang reaksyon ng mga pasahero nang sumakay ang isang ina na may baby stroller sa susunod na istasyon. Maraming tao ang natural na tumayo para magbigay ng upuan at gumawa ng espasyo para sa stroller. Hindi sila inutusan, natural silang tumulong na antig ang buong pamilya. Pagdating sa lupa, may bagong sorpresa. Ang ganda ng Ayala Avenue at ang ayos ng mga sidewalk ay ikinahanga nila. Walang pinagkaiba sa mga syudad sa Switzerland. Sa katunayan, mas angat pa ang urban development. Patag at malawak ang sidewalk, disenyo para komportable ang wheelchair at stroller. Pumasok kami sa isang cosmetic store sa Greenbelt, Glorieta, at humanga sila sa kalidad ng serbisyo. Nang makita nilang foreign visitor kami, agad na rumesponde ang isang English-speaking staff. Hindi lang sila nagbenta, nagbigay sila ng specialized advice mula sa skin analysis hanggang sa pagpili ng personalized product parang isang beauty consultant. Humanga sina Isabella at Olivia sa ganitong level ng personalized service. Kahit sa luxury department store sa Geneva, hindi kami nakakakuha ng ganito detalyadong counseling, sabi ni Isabella. Para sa hapunan, nagpunta kami sa isang high-end Filipino fine dining restaurant, humanga ang pamilya sa pagkakatugma ng tradisyonal na arkitektura at modernong pasilidad. Ang chef mismo ang nagbigay galang at nagpaliwanag sa bawat putahe. Ang pinagmulan ng mga sangkap, ang kasaysayan ng pagluluto, ang nutritional value, parang isang lecture sa kultura ng pagkain. Labis na naantig si Hans, 85,
sa pinong flavoring at sa magandang plating. Hindi lang ito pagkain, ito ay isang art piece, sabi niya. Iba ang approach sa Swiss cuisine, pero ang pagiging perpekto ay nakaka-inlove. Habang naglalakad kami sa kalye ng Makati, BGC pagkatapos kumain, naganap ang biglaang pangyayari. Biglang sumakit ang tiyan ni Isabela, 20, at bumagsak sa kalsada. Matindi ang sakit kaya hindi siya makatayo. Posibleng acute appendicitis, kaya emergency ang sitwasyon. Nagmadali akong tumawag sa 911. Nakakagulat, dumating ang ambulansya sa site sa loob lamang ng 3 minuto. Sa kabila ng pagiging Makati, BGC, ang bilis ng pagtugon ay hindi ko inasahan. Una kaming humanga sa profesionalismo ng EMT. Agad nilang naunawaan ang kondisyon ng pasyente at sinimulan ang nararapat na first aid. Pagkuha ng presyon ng dugo, temperatura, pagtukoy sa lokasyon ng sakit lahat ay ginawa ng mabilis at hindi rin nila nakalimutan na kausapin ang pasyente para pakalmahin. Ang mas nakakaantig ay ang isa sa mga EMT ay nagpaliwanag sa pamilya sa Ingles. Ang mga medical term ay ipinaliwanag ng madaling intindihin, kaya nabawasan ang kaba ng pamilya. Ang ambulance ay may state-of-the-art na kagamitan, kaya nilang i-monitor ang pasyente habang umaandar at kumpleto sa emergency procedure equipment. Kasabay nito, ginawa ang pre-arrival notice sa ospital, kaya handa na ang paggamot pagdating doon. Pagdating sa St. Luke's Medical Center o Makati Medical Center, nagpatuloy ang pagkamangha. Kahit punong-puno ang outpatient area, ang triage system ay gumana ng efficiently at prioritized si Isabela sa consultation room. Mabilis ang registrasyon, may special window para sa foreign patient, at natapos ang registration sa pamamagitan lamang ng passport at basic information. Ipinakita pa nila ng detalyado kung paano iproseso ang travel insurance walang problema sa language barrier. Ang attending physician, isang gastrointestinal specialist, ay nag-aral sa Germany kaya ipinaliwanag niya ang mga medical terms sa German. Nagulat ang pamilya dahil ang German ay isa sa opisyal na wika ng Switzerland. Ang bilis ng testing ay talagang nakakamangha. Blood test, urine test, abdominal CT scan lahat ay natapos sa loob ng 2 oras. Sa Switzerland, ang abdominal CT scan lang ay nangangailangan ng 1 linggong appointment, ngunit dito ay agad na ginawa sa emergency room. Ang resulta ay mild enteritis at gagaling siya sa pamamagitan ng antibiotics. Ngunit pinayuhan ng doktor na manatili siya ng 1 gabi para observation. Ang kuwarto ng pasyente ay hindi kapani-paniwalang komportable. Private room, malinis, may state-of-the-art medical equipment, ngunit parang hotel suite sa coziness. May sofa bed pa para sa pamilyang sasama. Ang nursing care ay kahanga-hanga. World-class ang Filipino nurses, may subtle care na isinasaalang-alang ang edad at kondisyon ng pasyente. Dahil sa dietary restriction, nagluto sila ng espesyal na digestive-friendly Filipino food. Ang pinakanakakagulat ay ang medical fee. Kasama ang ambulance, lahat ng tests, 1 gabing stay, at gamot halos 1/5 lamang ng medical fee sa Switzerland at walang extra charge dahil lang sa foreign patient siya. Ang efficiency at patient care ng medical system na ito ay mas angat pa sa aming quality control, sabi ni CEO Erich. Humahanga. Kung iisipin ang cost performance, maraming dapat matutunan ang Switzerland. Kinabukasan, lubos na gumaling si Isabela at nakalabas ng ospital. Nagpasalamat sila sa hospital staff ng buong puso at nagdesisyon na mag-sightseeing bilang tourist. Una, binisita nila ang Intramuros at ang Fort Santiago. Nagulat sila sa laki at ganda ng green space at sa kalinisan sa gitna ng syudad. Ang mas nakakagulat ay ang mahalagang cultural asset na ito ay bukas sa publiko ng libre. Perpekto ang maintenance ng garden at naisalin ang traditional beauty sa modernong panahon. Ang ganitong level ng cultural asset protection at utilization ay dapat tularan sa Europa, sabi ni Olivia na nag-aaral ng arkitektura. Hapon, naglakad sila sa Dampa Seafood Market. Humanga sila sa dami at kalidad ng sariwang seafood. Ang pinaka-naka-impluensya ay ang specialized knowledge at pride ng mga vendor na nagpapaluto. Knowledgeable sila mula sa pagpili ng isda, tamang pag-imbak,
hanggang sa payo sa pagluluto, parang mga eksperto sa marine product. Hindi lang ito simpleng negosyo, ito ay craftsmanship at pride, sabi ni Hans. Si Maximilian ay interesado sa supply chain ng fishery industry. Ang efficient supply chain at quality management system na ito ay magagamit sa aming kumpanya. Gabi, naranasan nila ang scramble crossing sa isang major intersection sa Ayala Avenue o ang foot traffic sa isang SM mall. Na-overwhelm sila sa scene ng libu-libong tao na tumatawid ng sabay-sabay ngunit nananatiling maayos. Nang maging green light, natural na gumawa ng flow ang mga tao at tumawid ng hindi nagbabanggaan. Nakita ni Maximilian ang engineering beauty sa system design na nagproproseso ng ganito kalaking human movement ng efficiently. Ikatlong araw, nagplano kami ng traditional culture experience. Una, binisita nila ang Quiapo Church at ang paligid. Naantig ang pamilya sa pagkakatugma ng simbahan sa modernong siyudad. Ang pinaka-nakaimpluwensya ay ang aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa tradisyonal na kultura pagdarasal, pagtulong sa turis ng may kabaitan, at ang mga artisan na maingat na nagpapaliwanag ng traditional crafts. Ang tradisyon at moderno, international at Filipino, ay natural na nagkakasama. Kumain kami ng tanghalian sa isang fine dining restaurant na naghain ng Filipino, Spanish cuisine. Labis na naantig ang pamilya sa ambience at sa cooking technique na nagpapatingkad sa freshness ng mga sangkap. Si Hans ay lalo na humanga. Ang technique at focus ng chef na ito ay pareho ng artisan spirit ng aming watchmaker, sabi niya. Baka may bagay na nawawala sa amin ang matatagpuan sa Pilipinas. Hapon, nanood kami ng traditional folk dance performance sa Cultural Center of the Philippines o isang performance ng singkil, tinikling. Kahit hindi nila naintindihan ang salita, naramdaman nila ang lalim ng Filipino traditional art mula sa expression ng dancer at sa ganda ng stage production. Nakatuon din si Sebastian, ang pinakabata. Naramdaman namin ang power of art na lumalampas sa language. Humanga sila sa pagpapanatili ng ganito, refined na traditional culture hanggang ngayon. Ika-4 na araw, ang pulong sa China ay naantala kaya nagkaroon sila ng isang araw pa sa Pilipinas. Tuwang-tuwa ang pamilya at nagplano ng dagdag na sightseeing. Umaga, binisita nila ang Pambansang Museo at ang National Museum of Fine Arts. Ang view mula sa itaas ay maganda at naramdaman nila ang laki at organisasyon ng Maynila. Ngunit ang mas nakaimpluwensya ay ang scene ng maraming foreign tourist at Pilipino na natural na nakikipag-ugnayan sa museum. Nagtulungan sila sa pagkuha ng litrato at pagtatanong isang mainit na international exchange. Hapon, binisita nila ang mga high-tech mall o technology center para maranasan ang Filipino tech culture. Mula sa latest gadgets hanggang sa game culture, nagulat ang pamilya sa progress ng teknolohiya at diversity ng kultura. Sina Maximilian at Sebastian ay lalo na humanga sa creativity ng Filipino engineers at sa atensyon sa detalye. Ang bilis ng tech innovation at ang obsession sa kalidad ay dapat matutunan ng aming kumpanya. Panghuling araw, dumating na ang oras para magtungo sa NAIA. Bagamat maikli lamang ang 5 araw, ang kanilang karanasan sa Pilipinas ay nagpabago sa pundasyon ng kanilang mga pinaniniwalaan. Habang nagpapaalam sa airport, ang huling salita ni Hans, 85, ay nananatiling nakaukit sa akin. Ato, ang 5 araw na ito ang pinaka-shocking na karanasan sa buong 85 taon ng aking buhay. Ipinakita ng Pilipinas ang ideal na lipunan na dapat puntahan ng mga Swiss. Ang pagkakatugma ng efficiency at humanity, ng tradisyon at inobasyon lahat ay nasa pinakamataas na level. Nagpatuloy si CEO Erich. Hinabol ng aming kumpanya ang pinakamataas na precision technology sa mundo, ngunit sa Pilipinas, ang buong sistema ng serbisyo at lipunan ay precisely dinisenyo. Sobrang dami ng dapat matutunan ng Switzerland. Si Isabella ay naantig sa medical system at gusto niyang pag-aralan ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas sa hinaharap. Pagbalik sa Switzerland, sa sumunod na linggo, nagbigay si Hans ng lecture sa Zurich Chamber of Commerce. Mahigit 30 ang business owner ang dumalo at nagulat sila sa galing ng sistema ng Pilipinas. Ang lecture na ito ay front page news sa leading economic newspaper ng Switzerland. Ang headline na, "Ang himala ng Pilipinas na nakita ng bigatin sa Swiss industry"
ay nagbigay ng malaking epekto. Pinag-iisipan ng gobyerno ng Switzerland ang pagpapadala ng research team sa Pilipinas at nagtatag ng bagong Philippine Study Program ang mga universidad. Ang Bergman Technology ay naging mas aktibo rin sa technology exchange sa mga kumpanyang Pilipino. Bumalik si Eric sa Pilipinas bilang technical mission at nagsimula ang seryosong technical cooperation. Ako, sa aking sarili, naramdaman ko ang kahalagahan ng aking papel bilang bridge sa pagitan ng iba't ibang kultura. Hanggang ngayon, patuloy ang aming komunikasyon sa pamilyang Bergman at naniniwala ako na ang tunay na international understanding ay nagmumula sa taos-pusong exchange ng mga tao. Ito na ang kwento namin. Ang kwento ng 5 araw na pagkamangha ng bilyonaryong Swiss na sa pilitang lumapag sa Pilipinas dahil sa mechanical trouble. Ano ang masasabi ninyo? Mag-iwan ng comment ng suporta para sa protagonist ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, i-like at i-subscribe ang channel. Salamat sa panonood.